Itong si Sara Duterte parang desperado na, nagwawala na kung saan-saan na pumupunta. O, buwaya saan? Buwaya sa confidential funds. Walang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Magandang araw mga kaibigan. Nako, matindi sa kabila po ng kaliwat kanang paninira kay Kong Luistro at sa iba pang mga congressman, pati na rin sa ating Pangulo, abayari si Inday Sara sa kanyang papalapit na impeachment trial. Alam niyo ho ba, halos lahat ng pinuntirya ni Sara Duterte na congressman ay may kinalaman sa reklamong impeachment. At isa na nga dyan si Kong Luistro kung saan sinubukang habulin ni Inday Sara ng matinding paninira para lang matalo si Luistro, pero yun nga lang, hindi umubra. Kaya naman heto mga kaibigan ang matinding birada ni attorney sa mga paninira ni Sara at talagang bistado ang totoong pakay at abangan nyo din ang birada ng isang Marcos supporter. Pero bagong lahat mga kaibigan, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Eto, umpisahan po natin kay attorney at ipapaliwanag niya kung ano nga ba yung talagang pakay ni Sara Duterte dito. Tungkol nga dito sa mga pinaggagawang kabalbalan ni Sara Duterte. Itong si Sara Duterte parang desperado na, nagwawala na kung saan-saan na pumupunta. Tapos pagpunta doon sa isang lugar, kakalabanin yung doon. Ang kwento kasi niyan, ito kasing si Congresswoman Luistro, hindi naman ito talaga ang nasa politika. Ang nasa politika diyan, yung asawa niya. Yung asawa ni Congresswoman Luistro, yun ang mayor. At yun ang may planong mag-congressman. Kaya lang, kinasuhan daw ito ng gawagawang kasong rape. Yun. Medyo mabigat nung panahon ni Duterte. Kaya ang nangyari dyan, tinuloy dahil kung ano-ano ng mga kaso ang isinampa sa asawa niya, hindi natuloy yung pagbo bilang congressman ng asawa ni Beatrix Luistro. Kaya ang tumakbong congresswoman ng nasabing distrito ng Batangas, 2nd District, si Luistro, si Beatrix. Mas magaling pa pala itong si Beatrix kaysa sa asawa niya. So nanalo ito. Nanalo ito si Beatrix Luistro. At nakita naman natin yung performance ni Congresswoman Beatrix Luistro sa Kongreso. Magaling na abogada. Doon mismo sa mga pag-iimbestiga ng Kamara, tungkol dun sa confidential funds ni Sara, talagang magaling ang mga pagtatanong nito ni Congresswoman Beatrix Luistro. Doon galit si Sara. Galit si Sara. Kasi magaling yung mga argumento niya, mga pagtatanong. Ito, si Congresswoman Beatrix Luistro, ang isa sa mga magiging prosecutor. Pag simula ng trial sa impeachment sa Senado, isa ito sa magiging mga prosecutors, itong si Beatrix Luistro. Kaya ayaw ni Sarang manalo ito Kaya ang ginawa ni Sara, sinusuportahan yung kalaban ni Congresswoman Beatrix Luistro. Itong si dating congressman Abo. Abo. Ang dating congressman doon ay si Abo. Nagbabalik itong congressman na itong si Abo, ito yung sinusuportahan ngayon ni Sara Duterte para matalo si Congresswoman Beatrix Luistro. Ang galing ng performance dito sa Kamara. Kaya lang, dahil nga gusto ni Sarang matalo itong si Beatrix Luistro para hindi maging prosecutor, kasi magaling ito at isa ito sa magiging prosecutors doon sa pagdinig o sa trial sa Senado, delikado talaga si Sara. Kaya itong si Sara pumunta na doon sa Batangas, kinakampanya yung kalaban ni Beatrix Luistro para makuha yung simpatya ng mga Batanggenyo. Sinisiraan ngayon ni Sara Duterte si Congresswoman Beatrix Luistro. Ang issue ngayon na binabato ni Sara, hindi raw nagbayad ng 8 million na legal fees itong si Congresswoman Beatrix Luistro nang magkaroon ng kaso ang asawa niya. Ang sabi ni Sara, ang galing mong tumakbo, tinakasan mo ang babayaran mong utang sa aking asawa. Yun pala, mamimigay ka ng pera dito sa Batangas. Kasi inaakusahan din ng kalaban ni Congresswoman Beatrix Luistro, inaakusahan din si Beatrix Luistro na namimili daw ng boto, vote buying. Dahil namimili daw ito ng boto, bakit daw? Sabi ni Sara Duterte, mayroon palang perang pambili ng boto, pero yung utang mo sa asawa ko, tinatakasan mo. Yan yung sinasabi ni Sara Duterte. Grabe mga kaibigan, ang galing talagang gumawa ng intriga tong mag-amang to. Tindi talaga. Pati yung fake news na yon, mantakin nyo, ginamit pa para propaganda.
para gamitin na paninira kay Kong Luistro. Tindi talaga. Pero sinagot na yan ni Congresswoman Beatrix Luistro. Ha? Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, hindi ako buwaya. Ha? Ako'y ordinaryong congresswoman ng Batangas. Imagine nyo, sinagot niya si Sara, hindi raw siya buwaya. Ha? Sinong pinapatamaan niya na buwaya? Si Sara. Buwaya saan? Buwaya sa confidential funds. Yun naman pala eh. Di ba? Matakaw pala eh. Isipin mo, 11 days nga naman, di ba? 11 days, inubos yung milyones na pondo ng bayan. Abay, matindi ka talaga. Yun ang kontrabira ni Beatrix Luistro. Pero tungkol dun sa issue, tungkol dun sa issue ng may utang nga ba? May utang nga ba sila? Ang sabi ni Congresswoman Luistro, simple lang yan. Parang nililikturahan si Sara Duterte. Simple lang yan. Ipakita mo nga sa akin. Ipakita mo sa akin, sinasabihan niya si Sara, ipakita mo nga sa akin, nasaan yung entry of appearance ng asawa mo? Yun. Maraming salamat, Attorney Enzo. Well, mga kaibigan, ano pa nga ba, di ba? Ganyan naman talaga yung ginagawa ni BP Sara. Walang ebidensya, pero malakas manira. Yan talaga. Tatak Duterte talaga. Puro intriga. Pero pag tinanong mo, nasan ebidensya? Nga, sabay iiwanan na lang yung issue. Bahala na kayo dyan, ha? Bahala na kayo dyan. Sasabihin niya sa mga alipores niya para i-magnify o i-amplify yung kasiraan na yan. Siyempre, marami ding mga kababayan natin yung nalilihis, di ba? Buti na lang talaga at yung paniniwala ng mga taga Batangas dito kay Kong Luistro ay talagang firm at hindi sila naniniwala sa mga gawa-gawang istorya ni Inday Sara. Eto mga kaibigan, yung sagot ni Kong Luistro patungkol nga dito sa mga kabalbalan na paninira ni Sara Duterte. Eto ho. Walang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang aking pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo, magsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Palagay ko baka hindi nga alam ni ni BP Sara, 'di ba? Abogada rin siya, 'di ba? Pero tingnan niyo mga kaibigan, parang Diyos ko po, parang walang alam no? Tinatanong na nga ni Kong Luistro kung meron ba. Nasaan yung ebidensya ninyo? Nasaan yung papel? Pero walang maisagot tong si Sara Duterte. Sabi ko nga hinayaan niya na yung issue na yan wala na siya magagawa. Panalo naman si Kong Luistro So, hinayaan niya na yan. Hindi niya nasasagutin yan. Basta makapanira lang, di ba? At dahil nga sa mga kabalbalan at mga paninira ni Inday Sara Duterte, abay may matindi pong birada ang isang Marcos supporter. Eto, courtesy kay Kent Garcia. Eto mga kaibigan, pakinggan niyo po ito. Matindi to. Sara, kung ikaw man ang naging presidente sa bansang ito ngayon, utang ina, hindi malaman ng sambayanang Pilipino kung gaano kahayop, gaano kadumi, gaano kasahol, karimarimarim, kagimbal-gimbal ang ginawa ng tatay at ng pamilya ninyo. Sasabihin mo? Anong sabi mo? Kung hindi ikaw, maling leader, ang binuto namin? Sara, kung hindi dahil kay BBM, hindi mapahinto yung putang inang pogo na alam ninyo na illegal sa China, ginawang legal ng putang inang ama mo. Diba? Tapos sasabihin mo si BBM maling leader? Kung hindi dahil kay BBM, hindi mapaban ang pogo na alam ninyo na nakaban yan kang sa buong Asia kasi illegal yan, sugal yan. Kung hindi dahil kay Marcos na sinabi mong pinili na maling leader, mali para sa mga adik, mali para sa mga kurakot, mali para sa mga magnanakaw at sinungaling na politisyan. Kaya mali para sa inyo.
Kasi hindi natupad ang pagkamkam ninyo ng bilyones mula sa suhol ng Pogo na alam ninyo na ang Pogo ay illegal. Di ba? Well, totoo naman mga kababayan, di ba? Dahil dyan kay Duterte, pinasok niya dito yung Pogo at ginawa pang legal. At syempre, sa pag-asa na makakakuha tayo, makakalikom ng mas maraming pondo para sa bayan. Pero mali eh. Imbis na gumanda yung bayan natin, abay lalong nasira at sinakop pa tayo ng mga tsekwa. Alam ninyo na illegal ang Pogo. Alam ninyo na bilyones ang natatanggap ninyo, kaya mali para sa inyo ang ginawa ni BBM. Mali ba ang pagpili namin kay Marcos na maipakulong ang sanga at tulay na si Alice Gowo Huaping? Mali ba ang pagpili kay Marcos na ipakulong ang tatay mo na hindi naman trabaho ng presidente ang magbilang ng patay? Ang trabaho ng presidente ang magbilang kung ilang buhay ang kanyang maligtas, ilang buhay ang kanyang masalba. Mali para sa inyo. Ang sabi nga ni BBM, kaya kayo galit sa kanya kasi hindi nyo siya mahawakan sa liig at hindi ninyo magawa ang mga gusto ninyo. Kaya kayo galit sa kanya. Kaya ang lakas ng loob mo ngayong sabihin na mali ang pagpili kasi hindi sang-ayon sa inyo. Tama pagdating sa inyo kung sang-ayon. Pag hindi sang-ayon sa inyo, mali. Diba? Sinong niloloko ninyo? Sinong papaniwalain mo? Yung mga bobo lang din na supporter katulad ninyo. Aba, mas mali po siguro nang hindi ka ikulong at mali po siguro na pauwiin pa ang tatay mo sa bansang ito. Dapat nga mag-exile na kayo sa Netherlands eh. Binatikos niya ang kawalan ng transparency sa administrasyong na to. Saan ba si BBM nawala ng transparency, Sara? Hindi ba transparency? Ang ibulgar ang mga ninakaw mong confidential fund na bilyones? Ikaw lang naman yung hindi transparent eh. Hindi mo nga masabi-sabi kung saan mo dinala ang pera eh. Alam nyo mga kaibigan na talagang totoo naman na hanggang ngayon na hindi pa rin nagpapaliwanag itong si Inday Sara kung paano niya nga ba ginastos itong 125 million na confidential funds at yung iba pa. Pero mga kaibigan na pinagkakalat nila ngayon na malabo daw ma-impeach o kaya ma-convict itong si Sara Duterte. Naku mga kaibigan, huwag kayo maniniwala doon. Tignan nyo na lamang yung galawan mga kaibigan. Pansinin ninyo. Kung sa tingin ninyo confident itong si Sara Duterte na maipapanalo niya ang trial, no? Itong mga susunod na buwan, no? Yung kanyang impeachment trial, hindi yan magkukumahog na manira ng mga congressman ng ating gobyerno at sa mga iba pang senador. Hindi ho, may takot ho yan. Kaya wag po kayong magpapaniwala kung ano-ano yung mga pinagsasabi ng mga ilan dyan na political analyst kuno, pero naman yung kulay nila nasa Duterte. Tandaan nyo po yan, huwag kayo masyado magpapaniwala sa mga yan. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga yan na gagamit pa sila ng chart na ito yung bilang ng papunta sa supporter ni Marcos sa Senado, ganito din sa Duterte, o mas madami daw yung Duterte. Nako, kahit tingnan nyo po na mabuti. Sasabihin pa nila, si Bam tsaka si Kiko ay anti-Marcos yan. Alangan naman mag-pro-Duterte yung mga yan. Lalong-lalong hindi. Alam nyo ho ba na maraming mga loyalista ang bumoto kay Bam at kay Kiko? Hindi lang ho sa talagang magaling sila, literal na magaling, no? Ang ganda ng track record nila. Naniniwala kasi mga kaibigan ng mga loyalista na papanig itong mga sina Kiko at Bam sa katotohanan. Naniniwala sila na ang boto nila pagdating sa impeachment trial ay i-convict itong si Sara Duterte. Okay mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.